Hi everyone! Good day! Kung saang man sulok ng mundo kayo naroroon. Maraming salamat sa pagbigay nyo ng oras para panoorin ang video na ito. Patungkol pala sa mga tao, sa mga seaman na nagbabalak mag-asawa. Ang topic natin, ang content ko sa gabing ito. So, gabi pala dito, no, sa loob ng barko. So, bago tayo matulog, nakabuo tayo ng isang content na kung saan is kailangan kong itapik ito, ang pag-aasawa. Huwag kang mag-asawa para lang may masabi ka sa mundo na ikaw ay may asawa na. Ang pag-aasawa ay hindi basta-basta, mga kaibigan. Hindi siya, sabi nga nila, hindi siya kanin na isusubo mo pag mainitan ka or ayaw mo na or pag hindi ka nasarapan is iluluwa mo. Or hindi rin siya isang damit na binili mo na una-una gustong-gusto mo, tapos pag medyo katagalan na, nagsawa ka na, tsipwera mo na or ipamigay mo na. Noong unang panahon, ang pag-aasawa is talagang napakahigpit, no, sa ating mga Pilipino. Tradisyon natin talagang ihililigawan ng pamilya ng lalaki ang pamilya ng babae. So buong angka ng lalaki, no, kasama talaga sa paniligaw para makuha ang oo ng babae. Yan ang tradisyon natin sa Pilipinas noong unang panahon. Ngayon, iba na. Sa pagbabago ng henerasyon, iba na. Isang gabi mo lang minsan na-meet, kinabukasan, magjowa na. After ng ilang buwan o ilang taon, magpakasal na, mag-decide na magpakasal kasi buntis na, mag-aasawa na. Tapos, ang ending, hiwalayan. So, kailangan, no? Sa panahon ngayon, kailangan mag-isip ka bago ka mag-asawa kasi ang resulta kung mag-asawa ka ng basta-basta na hindi pala siya inilaan sa iyo ng Lord na para sa iyo, ang mangyayari, ang ending, hiwalayan. Kasi makikilala at makikilala nyo sa pagsasama nyo sa isang bubong, sa isang tahanan, makikilala nyo ang isa't isa. Lalabas at lalabas ang ugali ng bawat isa. Tapos, mag-end up kayo na maghiwalay. Mas malala pa kapag nagbunga kayo ng isang anak, nakabuntis ka, so kailangan mo siyang pakasalan. Tapos nagsama kayo, and then mayroon palang ugali ang isa't isa na hindi yung nagustuhan at nag-end up sa hiwalayan. Kaya bago ka pumili ng iyong mapapangasawa, siguraduhin mo na siya talaga ang lalaki or babae na para sa iyo. Ang mahal kaya ng mga bilihin ngayon. Pag nag-aasawa ka, pag nagkaanak ka, ang mga mahal ng gastusin ngayon. Pag nagkaanak ka, ang hospitalization mo, ang immunization mo, ang mga gamit ng bata, paglabas ng bata, ang edukasyon ng bata, ang lahat sa panahon ngayon napakamahal. Pero kung talagang ang pag-aasawa ay para sa iyo, then go. At kung ang pag-aasawa at magkaroon ng anak ay talagang para sa iyo, then go. Kasi para yan sa iyo sinabi yan sa Bible, di ba? Go ye and multiply. So, kailangan ipag-pray mo, ipagdasal mo yung taong mapapangasawa mo, di ba? So, sa mga marino naman, kasi ang channel ko dito is Seaman Diskarte Channel. So, paano ka didiskarte, no? So, sa paghanap pala ng jowa or asawa, didiskarte ka rin. I mean, kumbaga kikilatisin mo rin. Kasi, lalo na, ikaw marino, tapos single ka, tapos maghahanap ka ng iyong mapapangasawa. Kung ang babae na yan na kinakasama mo ngayon is pinagkakatiwalaan mo na, sabihin na natin na siya na yung tumatanggap ng sahod mo, ng allotment mo, tapos nininegosyo niya, ay magandang magandang pangitain yan, magandang halimbawa yan na pwede siyang
mas magandang sinyales na pwede siyang asawahin. Pero kung ang taong pinagkakatiwalaan mo ng allotment mo or iniwan mo ng pinaghihirapan mo, waldas ng waldas, ikaw dito nagpapakatrabaho ka sa loob ng barko, tapos siya is waldas ng waldas, bili dito, bili dyan, maluho dito, luho dyan, ay hiwalayan mo na. Hindi yan ang para sa iyo. Dahil ang taong para sa iyo, mapalalaki man or babae na iniwan mo sa Pilipinas, is talagang mag-iipon yan, mag-i-invest yan para sa iyo. Dahil ang iniisip niya, wala siyang iisipin kundi para sa iyo, kung paano ka lalo umasinso, kung paano ka makakaipon. Dahil alam naman natin na tayo mga marino ay napapalibutan tayo ng mga taong nakadepende sa atin, lalo na yung mga kapamilya natin. Wag na tayo magpakahipokrito. Ang daming mga marino, di ba? Kasama na rin ako, mga pamilya natin, kamag-anak, mga kaibigan. Minsan hindi mo maiwasan, may mga pangyayari sa buhay na kung saan dumadating biglaan, mga instances na kung saan is hindi natin inaasahan na mga pangyayari na hindi natin gustong mangyari. Kagaya ng halimbawa na lang, kung may mga namatayan tayo ng mga kamag-anak sa Pilipinas, or else nagkasakit na ospital, emergency, minsan, okay? Kaya hindi tayo nakakaipon. Kaya maghanap ka, kung single ka na marino or marina, maghanap ka ng partner na katuwang sa buhay na kung saan tutulungan kang aangat. Ibig kong sabihin is, yun nga, nasabi ko na, yung partner na yan ay talagang ang pinaghirapan mo ay iipunin niya or invest niya sa negosyo. Kailangan may makita kang naipundar o napuntahan, lalo na siya ang pinahawak mo ng iyong pinaghirapan. So, ang pag-aasawa, no, hindi talaga basta-basta. Huwag kang mag-asawa para na may masabi ang mundo sa'yo na wala ka pang asawa, tumatanda ka na. Or kailangan mo na mag-asawa kasi end of the world na. Huwag kang padadala doon dahil hindi naman sila ang magsasacrifice or maghihirap or dadaan ng mga pagsubok, kundi ikaw at ikaw. Okay? So, pipiliin natin at ipag-pray yung taong makakasama mo sa buhay. At isa pa sa mga marino, sa mga marino, hindi porket na lalo na sa mga baguhan sa barko, okay, mapakargo man or mapapa-passenger cruise line, hindi porket na nakita mo siya sa unang kontrata mo, pangalawang kontrata mo, iyan na yung forever mo. Bihira lang, out of 10, isa lang siguro ang talagang maswerte na nakatagpuan niya ang kanyang right guy. But the rest is magkasama kayo ngayon. Next contract, iba na naman. Another contract, iba na naman. Okay? So, suriin mabuti, kilalanin mabuti, kilatisin mabuti ang taong gusto mong mapapangasawa sa iyong buhay. Okay? Marino, nawa, may natutunan ka sa araw na ito, sa gabing nito, anuman ang panahon dyan sa lugar mo kung saan nanonood ka ngayon. Maraming salamat sa pag-spend mo ng time na mapanood itong content ko. So once again, my name is Maricel and you are in the Seaman Discarded channel. Tandaan, do not get married para lang may masabi ang mundo sa iyo na may asawa ka. Tandaan, ang pag-aasawa ay hinihingi iyan sa Lord. Okay? So once again, my name is Maricel and you are in the Seaman Discarded channel. At nawa ay share mo tong video na ito sa mga kaibigan mo, kapamilya mo, mga kamag-anak mo. And please support my channel guys para lalo pa akong maganahan gumawa ng content. And one more thing is, hindi lahat sinasabi ko dito sa loob ang mga nangyayari sa loob ng barko, kasi sa loob ng cruise line na aking tinatrabahuhan ay istrikto po. Mayroon po kaming social media policy. So nag-iingat din po ako dahil isang pagkakamali ko lang is maaring masira ang aking career. Okay? So pero subaybayan nyo lagi ang channel ko kasi may mga sinasabi ako at may binabanggit ako
ko na matutunan at mapulutan mo ng aral. Okay? So, minsan niladaan ko lang siya sa biro-biro dahil komedyante rin po ako. Hindi lamang ako bartender, kundi komedyante po ako. Okay? So, God bless you. Ano man ang gagawin mo sa araw na ito, choose to have fun, choose to enjoy life because life is too short not to enjoy. Okay? So, God bless you. And once again, shout out to my cabin mate. So, shout out to all my past cabin mate and my present cabin mate. God bless you all. Bye-bye.